not saying na magrarally sila sa Senate, sa Congress, para i-push talaga na ikaw ang maging susunod na secretary. Ang experience mo ay bilang lawyer na mga recruitment agency. Yun ang tanong ko, yes or no lang. Do they know? Yes, sir. Pagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan sa pagdinig ng Committee on Finance sa budget ng DMW o kilala bilang Department of Migrant Workers na dating hinawakan ni Secretary Ople bago pa man ito na maalam. Kaya ngayon, may naka-assign na OIC, si OIC Asik Kagdak, kung saan siya ngayon yung may hawak ng DMW habang wala pa na-appoint itong si Pangulong Marcos bilang kapalit nga ni Ople. So ngayon mga kababayan po natin, may nakarating nga kay Senator Raffy Tulfo na umano'y magrarally itong supporters ni DMW Asik Kaunan para siya ang karapat dapat umano na maging sekretary ng DMW. Actually mga kababayan po natin, ang pag-assign ng ating Pangulo o bilang appointee ng ating Pangulo ay hindi naman kailangan magsigawan ng mga supporters. Ang kailangan kasi dito yung background niya, ano na ba ang kanyang achievement, ano ba ang kanyang kakayanan sa isang departamento kagaya ng BMW. Siya ba ay may nagawa na para sa ating mga OFW? Siya ba ay may na-contribute na sa ating gobyerno na dapat siya pagkatiwalaan ng ating gobyerno, ng ating Pangulo para sa isang napakalaking responsibilidad? Itong pagiging sekretary ng DMW, which is OFW, ang kanyang hahawakan na napakaraming problema ang hinaharap sa kasalukuyan. Kaya nga naman binalaan ito ni Senator Raffy Tulfo na pagsabihan umano ang kanyang mga supporters na huwag na mag-rally dito sa Senado o sa Kongreso. Doon na lang umano sila mag-rally sa Lunita. At dito na rin nahalungkat ni Senator Raffy Tulfo kung ano nga ba ang kanyang dating katungkulan at lumabas dito mga kababayan po natin sa pagdinig nga sa budget ng DMW na dati pala ito mga defenders ng mga recruitment agency, which is alam po natin na maraming recruitment agencies na nang-aabuso sa ating mga OFW na paalis pa lang ay talagang tinatagaan na ng mga pambayad at pagdating doon ay kulang naman sa suporta, parang ilang pinapabayaan na lang. So hindi naman nilalahat po natin. Pero mayroon talagang ganong klaseng mga travel agencies o recruitment agencies, which is yun ang madalas ang nako-complain. So siya pala, itong si Asik Kaunan, yung abogado. So ngayon, ayon sa ilang sumusuporta dito kay Kaunan, ay sinasabing pinahiya umano itong kanilang sinusuportahan, tinutulak na maging sekretary at sinasabi na umano'y siya ang suportado ng mga OFW. Samantala, ang ilan naman sinasabi na takot umano Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng rally nga sa labas ng Senado. Actually mga kababayan po natin, ang Senado natin kasi is dapat igalang, hindi dapat mag-rally diyan. Itong mga alipores nito ni Kaunan. So posibleng may bumayad, posibleng may sumusuporta sa kanila, nagbibigay ng budget para i-post itong si Kaunan. Which is nakakabahala, para sa akin yan personal na opinion ko mga kababayan po natin, na nakakabahala na yung sekretary ng DMW ay may mga tumutulak. Dapat talaga babase doon sa kanyang achievement at ano pa ang kanyang maitutulong sa ating mga kababayang OFW kung siya na ang magiging sekretary. Nasabi kanina sa aking opening statement na I fully support the DMW, not 100% but 101%. Kasi mahal na mahal ko ang ating mga OFW. Alam ko kayo ang ahensya na magbibigay suporta, pangangalaga sa ating mga tinaguriang makabagong bayani. And you can be assured from me being the chairman committee sa migrant workers, I'll always be there for you. In fact, nung nakaraang taon, dinagdagan ko pang budget nyo, and I'll keep doing that. I'll keep supporting DMW. And I'm very happy doing that. Now, to tell you frankly, and everybody knows this, I have so many
experiences pagdating sa mga OFWs, knowing their plight, their problems, and all. Tulad ng marami sa inyo, marami din kayong karanasan sa mga OFW at pagmamasong OFW, nandun yung sincerity ninyo, and I appreciate that. And I see two people so far na very familiar sa akin, na I've been talking to many times in the past. Dahil nakita ko yung concern nila sa OFWs at nalalapitan ko. Having said that, with the passing of our beloved Secretary Tuts Oplek, which malang kawalan, meron inassign OIC. That's Yusek Leohans Kakdak, which I know this gentleman for a long time. And hindi ako magkikialam kung sino ilalagay ni Presidente because that's his prerogative. On the other hand, gusto ko rin yung upong Secretary ng OFW. Yung kilala ko at mga katrabaho ko, not personally, kilala ko na may puso para sa OFW. Kilala ko na matagal nagtatrabaho sa OFW. I'll leave it up to the President. May nakita ako sa social media, talaga marami naglalabi sa'yo. Kumakalat, in fact, magre-raise pa ata sila ng funds in support of you. In fact, they were saying na magrarally sila sa Senate, sa Congress, para i-push talaga na ikaw ang maging susunod na Secretary. Again, like I said earlier, it's up to the President. Ang alam kong karanasan mo is lawyer ka dati ng mga recruitment agency. So, me personally, lawyer ka ng mga recruitment agency, wala akong pakialam doon. Nasa Presidente pa rin. Alam ba ni Presidente na ikaw ay lawyer ng recruitment agency? Yes or no lang? Kasi alam ko may mga naglalabi. Does the President and the First Lady know that ikaw ay lawyer ng mga recruitment agency at yan lang ang, sorry hindi ko sinasabihan lang, yan ang iyong may dadala. Kung sakali man, lahat naman kayo qualified. Siguro, as far as the President is concerned, lahat kayo pwedeng pipiliin ni Presidente. Pero since ang lakas ng lobby para sa iyo, gusto ko lang malaman kung alam ba ni Presidente, kung sakali man, na ikaw ay, ang experience mo ay bilang lawyer na mga recruitment agency. Yun ang tanong ko, yes or no lang. Do they know? Yes, sir. Kasama po yun sa mga ginagawa ko before. At meron ka na bang experience sa mga OFWs? Equally, sir, ako rin po ay abogado ng mga iba't ibang OFW associations. Okay. So, lawyer ka ng mga recruitment agency and abogado ka ng mga OFWs. How do you do that? Na pagsamahin yung dalawa? Sir, I'm an advocate of fair and ethical recruitment. Sa paningin ko po, like po sa mga convention katulad ng sa ILO, nakikita rin po nila na malaking partner pagdating sa fair and ethical recruitment ang mga ethical recruitment agencies, sir. Yun lang. Gusto ko lang masiguro na alam ni Presidente at hindi kita nakikita noon, hindi pa kita natawagan, wala ka pang binigay ng aksyon. As far as my program is concerned, na who's been dealing with OFWs for more than 20 years. Itong dalawa, pamilyar sa akin itong si Kakdak and Ignacio. I'm sorry, Mr. Ignacio and Mr. Kakdak. They're very familiar with me because I've dealt with them and I'm sobrang napakasipag itong dalawa. I'm not saying na hindi ka masipag. I don't know you personally, but yun lang yung aking hinaing. Okay? So, okay na tayo dyan. Nasa inyo mga taga-DBM? Andito yung DBM. Okay, very good. Anong katukol niyo po sa DBM? Chief Budget po. At kayo po ang Acting Assistant Director ng DBM. Alright, ang unang kong katanungan kay USEC, OIC Secretary Kakdak. Nabigyan kayo ng budget last year. At in fact, inilabang ko yung 300 million madagdagan kayo. Nadagdagan nga kayo. Pero hindi nyo ata naubos yung budget nyo at the rate of ilang percent? 50, 53% ang nagastos nyo. So anong nangyari dun sa 47%? Ba't di nagastos yun? Yung pong ulat sa aming budget utilization, Mr. Senator, ay at the midway point at nasa average naman po ng paggastos yung 53%. However, yun nga po, tama kayo Mr. Senator, kailangan namin gastusin pa ng lubos yung 47%. Mr. Senator, if it's okay po, could I request our internal administration, USEC TONET, to also add to my response? Yes, Yusek Tonet.
Can you please answer the query of Senator Tulfo? At before you continue, the Chair would like to acknowledge the presence, of course, of Senator Francis Tolentino. Thank you, sir, for joining us this morning. Yes, Yusek Taret, please. Thank you very much, Senator JV and Yusek Hans. And to respond to the query of Senator Tulfo, tama po kayo, sir. As of June 2023, kung susundan po natin yung pamantayan ng DBM, mababa po yung utilization ng DMW at 43%. Pero as of the end of August po at 2023, lumampas na po kami doon sa cap ng DBM na 65% utilization. We are actually at 77%. So with that po, on track naman po ang utilization namin. Yung mahirap po, Sen. Rafi, na mababa talaga ang utilization sa parte po ng OWA dahil alam naman po ni Administrator Arnel na yung ERF po ay hindi nagagamit kung walang repatriation at emergency situation. Kaya pag ganun po ang sitwasyon, yun po ang nananatiling mababa. Binanggit na po namin sa DBM at kay Pangulong Marcos ng Intersectoral Cabinet Meeting na sana po hiwalayin yung treatment ng utilization rate. Kasi kawawa rin po yung OWA, palaging sinasabi nila na less 6% lang ang utilization ng ERF. Talaga naman pong hindi magagamit kung wala pong emergency. But rest assured po, sir, that between now and the end of the year, we will be able to fully utilize the remaining budget with our catch-up plans. Thank you, sir. Now, welcome naman ako dito sa DBM. DBM, nabigyan ko through my effort na dagdagan yung DMW ng additional 300 million na budget last year. And kasi 13 million lang ay yung naibigay para sa yung sa ospital. Ngayon, ang nangyari, kinaltas niyo ulit yung 300 billion, dinagdag ko last year. Bakit hindi naging automatic? Dapat yung budget na yun maging automatic na para doon sa programang yon. Your Honor, good morning. Again, I'm Mary Grace Daronday from the Department of Budget and Management. Sir, with regards to the additional provision for 2023, ang malaki kasi doon, sir, is the capital outlay provided for the OFW hospitals. However, sir, kasi as of March, yun pong of the 300 na request nyo, sir, na additional, sir, 120 pa lang po ang na-request sa DBM ng OFW Hospital. At doon sa request kasi, sir, kulang po yung documents nila na ibinigay. Kaya po, nung July, sir, na-receive namin yung letter July 7 and ibinalik namin, sir, yung request na iyon na nagsasaad na kulang po yung mga documentary requirements namin nila na ibinigay sa amin like the project profile at saka yung mga purchase request. Binalik namin yung letter nung July 11, sir. And yes, sir. And the balance of 247 has not yet been requested to DBM, sir, as of today. Okay. Kulang sa dokumento. Opo, sir. Tama ba? Yusek Kapdap, kulang doon sa dokumento kaya binalik sa inyo yung request? Go ahead. Dr. Kay, can we ask you to respond to that? Because Senator JV, may we request? Yes, can you Dr. ask Kay be the allowed director of to the respond? OFW Hospital, Dr. Karen Garcia, to please, siguro, to enlighten kung what transpired so that yung query po ni Senator Tulfo Yes. can be answered. Good morning, Senator. Yes. Right now, the process po ng procurement namin ng supplies and materials are for capital outlay are all we already submitted it, and we're in the process of procurement for those requested supplies for our capital outlay. And in terms of reference, we're also waiting for our SARO. So that's the latest po. Yeah, actually, kalahati lang sinagot na katanungan ng ating mga taga-DBM na kaibigan. O kaibigan tayo ha, para pagbigyan mo itong request ko. Ang tanong talaga, bakit hindi na naging permanent inclusion tuwing budget year yung 300 million na nailakad ko, na ipaglabang ko, dagdag para sa OFW, para sa DMW. Yes, sir. If I may answer. Opo. Sir, yung kasing, yung general guidelines sa amin, pag gumagawa po kami pag nag-evaluate kami ng budget proposal is that, tinitignan namin muna kung ano yung mga recurring items na kailangan naming punan sa susunod na taon. Gawa ng ito, sir, ay capital outlay at hindi po namin alam kung matatapos po yung for construction or kung ano man po yung tinatawag namin na non-recurring items. Kaya po hindi namin siya itinutuloy sa susunod na taon
dahil nga po hindi namin alam kung matatapos ba yun, ano na ba ang kailangan niya sa susunod. Kung construction po siya, kung matatapos po siya by the end of the year, ine-estimate na po namin yung kailangan niyang equipment. However, So para dito wala, kung sir. ma-comply nila yung sinasabi mo mga requirements, mga dokumento, so magkakaroon ng regular inclusion Yes, sa sir. budget yung 300 Opo, million. opo. Okay, so DMW na rin yung sinabi niya. Okay, good. So yung 300 million idadagdag nyo ngayon dahil request ko para naman mapaganda yung kapakanan ng mga OFW na kailangan ng healthcare treatment or health treatment or medical treatment. Sir, I think that one po is on the, ano na po, nasa inyo na sir, kasi po sa amin natapos na po yung Okay. pag-evaluate namin. So, Opo, it's sige. in the part of the honorable senators na po. Thank you. Isa pa napansin ko, Mr. Chair, before you proceed po, kay Senator Tulfo. Yusek Tonet? Sir Tonet. Nandito po. okay. Sir, i-refresh ko lang si Senator Tulfo. Sir, hindi 300 million ang isinuporta ninyo last year. 500 million, sir. Thank you. 500 pala. Okay, thank you. Opo, 212 million dun, sir. 649 will fund PS. At recently po, last month, kaka-approve lang po ng DBM nung NOSCA at Organizational Structure and Staffing Pattern. So, critical, sir, na ma-retain yung PS budget for next year. May 166,411,000 po na MOOE din. At yun nga pong 120,940 sa capital outlay. So, 500, sir, yung binigay niya. Mr. Chair, Thank you, sir. maritain dapat natin yun. Anyway, ang susunod kong observation ko to hindi ako pumapalag na yung iba't ibang ahensya ng ating gobyerno nabibigyan ng confidential fund. Kung mapapansin ninyo, hindi ako umimik dyan. Pero para sa akin, Mr. Chair, siguro panahon na para mabigyan din ng confidential fund itong DMW. Why? Napakarami mga illegal recruiter dyan. Illegal recruitment agency na dapat tugisin. Napakarami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFWs. Love scam, pinipirahan, kinikikilan, kaya karamihan sa mga OFWs, pagbalik dito, wala ng pera, ubos ng pera dahil niloloko ng mga scammer. Inuubos yung kanilang mga pera. So, we need intel information. DMW need intel information para tugisin ng mga ito. Tugisin ng mga illegal recruiter, illegal recruitment agencies. Tugisin ito mga scammers na ito. So, that's why I believe magkaroon sila ng confidential funds. Kung yung ulitin ko, yung other government agencies na bibigyan ng intelligence fund, confidential funds, wala akong problema doon. Why not DMW? Diba, Mr. Chair? Mas kailangan nila ang confidential fund. Siguro magsimula tayo ng maliit na amount. I don't know, 25 million? 50 million? Iba nga dyan, daan-daan milyon. Hindi ako kumikibo. Kailangan siguro para maging patas tayo sa lahat. Bigyan din natin itong DMW. Not because committee chair ako ng DMW. Just because nakita ko yung need, Mr. Chair. But I agree that a lot of people are really taking advantage. Marami talaga nagsasamantala. Kaway OFW, Senator Tulfo, bago pa lang umalis dito, binukula na. No, dami nang naloloko talaga. No?